Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan meron na tayong dalawang minomonitor na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una nga, etong si Bagyong Francisco na nasa Super Typhoon category na nga. Huli itong namataan sa layong 440 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang ito namang tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung LPA na minomonitor natin nung mga nakaraang araw pa. So itong tropical depression na ito, huling namataan sa layong 2,815 kilometers east ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin to 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So itong tropical depression na ito ay hindi natin tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update. Kaugnay pa rin ni Super Typhoon Francisco, meron tayong nilalabas sa Tropical Cyclone Wind Signal. Ang pinakamataas ay Signal number 1 dito sa may Batanes at sa may northern portion ng Cagayan, kabilang ng eastern portion ng Babuyan Islands. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero pinag-iingat pa nga rin yung papalaot dito sa may northern Luzon area dahil magiging maalon yung karagatan. So ito naman yung pinakahuling track na itong minomonitor nating si Super Typhoon Francisco. So nakita nga natin na in the next 12 hours ay posible ngang ma-reach nito yung kanyang peak intensity and then afterwards posible na ang weakening trend. So nakita rin natin na nananatili naman itong malayo sa landmass ng ating bansa pero hindi nga natin tinatanggal yung possibility ng westward shift. At posible na din itong lumabas na ating Philippine Area of Responsibility by Friday. Kaugnay naman ng southwest monsoon o habagat, pati na rin yung periphery netong si Francisco, meron tayong mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa malaking bahagi ng Luzon, sa may Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. At sa Wednesday, sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay kaugnay nito ang si Bagyong Francisco at southwest monsoon. So inaasahan natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan kaugnay nitong si Bagyong Francisco sa Batanes at Cagayan. Kaugnay naman ng southwest monsoon ay dito sa may Palawan at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, yung flooding ay possible sa urbanized, low-lying, malapit sa rivers at landslide sa mga landslide-prone areas. Ito ay hanggang Wednesday ng gabi, kaugnay nitong si Bagyong Francisco ay posible 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Batanes at kaugnay naman ng southwest monsoon sa may Occidental Mindoro, Antique, pati na rin sa may Palawan. Wednesday evening to Thursday evening, may mga paulan na 50 to 100 millimeters sa Batanes. Dahil naman yan kay Bagyong Francisco at dahil sa southwest monsoon naman dito pa rin sa may Palawan, Antique at Occidental Mindoro. Kaya ingat, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa banta ng mga pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa.